Handa silang pigilan ni Hannibal kasama ng mga tauhan nitong pinagbabaril ng mga net ang mga preso kaya nahuli ang marami sa kanila. Saka pinakita ang marami nitong mga tauhan na may cage bazooka kaya wala na daw takas sila Luffy. Saka naghanda itong lumaban sa ating bida. Sumugod si Luffy ngunit muntik na siyang mahiwa nito. Tapos nag-cheer ang mga tauhan ng Vice Warden. Pinaikot-ikot nito ang sandata hanggang sa makagawa ng apoy. Saka ito sumugod sa ating bida kaya walang magawa si Luffy. Ngunit gumamit ng Gear Second ang taong goma saka walang sawang pinagsusuntok ang pagmumukha ng Vice Warden. Samantala dumating na rin sa wakas si Magellan sa level 4, at nagmadali ito upang puntahan si Hannibal. Samantala ang Vice Warden ay napatumba ni Luffy. Naalala naman ni Hannibal noong bago pa lang siyang bantay sa Impel Down ay sa level 1 lang siya na destino. Nang dumating ang isang magandang pirata ay na-inlove siya dito. Kaya naman ginamit ng babae ang kagandahan para matalo siya pero hindi ito umubra kay Magellan. At binatukan naman siya ng Warden at pinangaralan. Dadaan na sana ang bida subalit pinipigilan pa rin siya nito saka sinabing hindi sila makakadaan kaya natuwa ang mga jail guard. Muling nag-gear second ang bida at nagkaroon naman ng matinding labanan ang mga jail guard laban sa mga kasama ni Luffy. Tapos sinuntok ng bida sa pagmumukha ang kawawang Vice Warden. Pero ayaw pa rin itong sumuko kaya muling pinatalsik. Ngunit gusto pa rin itong lumaban kaya ginamitan siya ng bida ng jet stamp. Subalit ayaw talagang tumigil nito kahit bagbog na ang katawan. Samantala si Buggy ay patuloy ang pangta-trash talk sa laso na nilagay ni Magellan sa pinto at dahil wala na siyang maisip ay sinabing iihi daw muna siya at sumama naman ang mga fans niya. Habang umiihi ay nag-iisip ng paraan si Buggy para hindi mapahiya. Samantala ang nakaharang na lason ay hinigop ng kapangyarihan ni Blackbeard para makadaan. Napakatagal umihi ni Buggy dahil nag-iisip pa siya ng paraan ng mabalitaang nawala na ang nakaharang na lason. Kaya sinabi ni Buggy na siya ang may gawa nito at naniwala naman ang mga engot. Muling pinatalsik ni Luffy si Hannibal. Subalit kahit duguan ay ayaw pa rin pumayag ng Vice Warden. Subalit sa likod ay biglang nilamon ng kadiliman ng mga tauhan ni Hannibal. Saka nagpakita si Teach at binanata ng Vice Warden. Saka iniluwa ng kadiliman ni Blackbeard ang mga nilamon na jail guard. Naalala ni Luffy na nakita niya na ito noon. Natuwa naman si Teach nang makita ang mga kasama ni Luffy. Labis na galit ang naramdaman ng bida nang malaman na ang kaharap nila ay si Blackbeard. Saka sinabi ni Teach na ibinigay niya daw sa world government si Ace upang makuha niya ang nawalang titulo ni Crocodile na isang warlord. Ngunit si Luffy daw talaga dapat ang hinahunting niya kung hindi lang siya pinigilan ni Ace. Dahil sa nalaman ay nagalit si Luffy at naghamon ng gulo. Saka sinuntok niya ng napakalakas si Blackbeard. Tumalsik si Teach sa atake ng bida at labis na nasaktan. Ngunit ginamit niya ang teknik na siyang ginamit niya rin kay Ace kaya nahuli niya si Luffy at binalibag. Nagtaka si Crocodile kung bakit nasaktan si Luffy gayong goma ang katawan nito. Giit ni Teach na nagtataka din daw si Ace sa nangyari nung kinalaban niya ito. Saka sinabing ang kakayahan ng kanyang Devil Fruit ay pangontra sa lahat ng mga Devil Fruit user. Pero sumugod pa rin ang bida kaya pinigilan siya ni Jinbei dahil kailangan na nilang mapuntahan si Ace. Nagtataka si Crocodile kung bakit wala si Blackbeard sa Marineford. Sagot ni Teach na kasama ito sa mga plano niya. Nang magkaroon ng pagsabog dahil dumating na pala si Magellan. Nagbabala si Ivan kay Luffy na bawal itong malason muli ng Warden. Tapos pinigilang tumakas ni Sadie si Ivan. Kaya nagkunwaring natatakot ang Queer King ngunit bigla niyang inatake ang babae kaya nakuha ang letigo nito. Saka ginamit niya kay Sadie ang sarili nitong sandata. Nakita ng mga preso na bakante ang daan patungong level 3. Subalit nag-aabang pala doon ang Demon Guard ni Sadie. Giit ni Crocodile na ang tinatawag nilang mga Demon Guard ay mga Devil Fruit user na zone type kaya kailangan nilang magmadali bago pa magising ang ibang Demon Guard. Inatake ng Hydra ang mga tumatakbong preso. Nabalitaan ng Warden na nakalusot sila Blackbeard kay Shiryu. Tapos hindi magamit ang surveillance room dahil nasira ang mga ito. At sila mismo ang inaatake ni Shiryu na tila kakampi ni Blackbeard. Samantala sila Buggy ay nakarating na sa level 1 kaya tuwang-tuwa ang mga bata nila. Samantala tuloy pa rin sa pagwawala ang Minotaur. Sinabi ni Luffy na ililigtas niya daw si Ace. Pinabayaan na siya ni Blackbeard dahil wala na itong halaga sa kanya at iba ang pakay nila doon. Nagpatuloy na sila Ivan sa pagtakas. Subalit pinipigilan sila ng Minotaur. Si Luffy naman ay matapang na sumugod mag-isa. Nang maalala ng Minotaur ang ginawa ng bida ay pinalo siya nito sa ulo. Ngunit nag-gear second ang bida at sinuntok ito ng napakalakas. Samantala si Sadie ay itinali ni Ivan ngunit tinititigan lang siya ng mga manyak na jail guard. Tapos hinarap mag-isa ni Magellan ang Blackbeard Pirates. Kagad na nagpalabas ng Hydra ang Warden at inatake ang mga ito. Kaya naman labis na sakit ang naramdaman ni Blackbeard dahil sa lason. Tapos nakita niyang nagulpi ng todo ang Vice Warden. Saka pinag-utos sa mga bantay na asikasuhin ito. Nakita niyang natalo ang mga tauhan niya saka nagtataka kung paano nakaligtas sa lason si Luffy. Kaya sumigaw ito ng napakalakas na narinig ng mga tumatakas na preso.
Saka ginamit niya ang kakayahan para mabilis na makahabol. Nilamon ng mga Hydra ni Magellan ang mga preso na nasa likod kaya lalo silang nagmadali sa pagtakas. Umakyat sila ng hagdan patungo sa level 2. At pinapauna nila Ivan at Inazuma ang lahat ng mga preso. Kaya nakita niya kung paano lasunin ni Magellan ang mga nahuli nito. At kahit lumalapit ang warden ay kalmado lang ang dalawa. Saka nilabas ni Inazuma ang mga gunting niya at nagsimulang gupitin ang pader ng hagdan. Hanggang sa tuluyan niya na itong pinutol kaya gumuho ang hagdan na parang papel ayon sa utos ni Ivan. Nagtataka si Magellan kung ano ang layunin ng Queer King. Nag-inject si Ivan ng hormone sa sarili para bumalik sa totoong itsura. Saka siya gumamit ng Deathwing patungo sa warden kaya nawasak ang Venom Dragon nito. Pero muling nagpalabas si Magellan ng 3 Hydra. Sumugod ang napakaraming preso sa level 2 upang tumakas. Nagtataka si Luffy kung bakit hindi na sila nasundan ni Magellan. Nakita daw ni Bon Clay na nagpaiwan sila Inazuma at Ivan. Kaya balak bumalik ng bida pero sinabi ni Bon Clay na kailangan na nilang magmadali. Nagtataka sila Jinbei dahil wala silang makitang mga preso sa mga selda. Di nila alam na sila Buggy ang nagpataka sa mga ito at pinagtulungan pa nila ang mga jail guard kaya nasa level 1 na sila ngayon. Samantala sila Luffy ay nakarating na sa level 2. Habang kinakalaban naman ni Ivan si Warden Magellan. Napakasakit ng likod ni Sadie dahil sa ginawa sa kanya ni Ivan. Kaya inutusan niya ang mga alagad na hanapin ito na kaagad na nagtungo sa elevator. Plano naman ni Jinbei na mangagaw ng Navy ship para may magamit sila. Nalagyan ng laso ng warden si Ivan sa mukha. Pero joke lang pala ito dahil makapal ang makeup niya. Umatake ang Hydra kaya tumalon ang Queer King at pinagtitira ng mga Deathwing ang warden pero hinaharangan ito ng mga Hydra. Saka tumira ng bula si Magellan patungo sa kanya ngunit nakailag ito. Giit ng warden na walang kwenta ang ginagawa nitong pagpigil sa kanya. Kaya naman nakipagmano-mano na sa kanya ang Queer King. Samantala si Inazuma ay tahimik na naghihintay ng makitang nakaakyat na doon si Magellan dahil natalo nito si Ivan. Umatake ito gamit ang mga sahig na tila naging papel pero wala itong kwenta sa lakas ng warden. Sila Buggy naman ay hinahabol na ng mga Demon Guard. At sa unahan ay nabunggo pa ni Buggy si Crocodile. Tapos nakita nilang natalo nila Jinbei at Luffy ang mga Demon Guard. Tinawag nila Buggy na manyak si Bon Clay kaya pinagsisipa sila nito. Saka narinig nilang dumating na rin doon si Magellan kaya takot na takot ang mga preso. Dahil natalo ni Magellan sila Inazuma at Ivan. Sumugod si Luffy sa warden ngunit pinipigilan siya ni Bon Clay dahil wala silang magagawa. Saka pinag-utos pa ni Magellan na tumawag ng backup ang mga bata niya kaya nabahala si Jinbei. Kaya inutos ni Jinbei na kailangan na nilang tumakas bago dumating ang mga backup. Pinagbabaril ng mga preso si Magellan sa pagbabaka sakaling matalo ito pero tumatagos lang sa katawan. Umatake ito gamit ang Hydra at sumabog sa ating bida. Subalit iniligtas sila ng wax ni Mr. 3. Natuwa ang mga kasama sa ginawa nito. Ngunit muling umatake ang warden kaya gumawa siya ulit ng isa pang candle wall. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas sila Buggy at mga bata nito. May plano daw si Luffy dahil siguradong pipigilan din sila ni Magellan na magnakaw ng Navy ship. Kaya umalis na si Jinbei at niyaya ni Luffy si Mr. 3 na lumaban pero ayaw nito. Maging ang ibang preso ay nais tulungan si Mr. 3. Tapos sinabi ni Luffy ang plano niya sa Waxman. Gumawa ito ng wax candle armor at inilagay sa mga paa at mga kamay ng ating bida. Tapos naiyak si Luffy sa labis na tuwa dahil ang cooldown ng mga gloves niya. Agad na umatake si Magellan ng Venom Dragon nito. Ngunit muling gumawa ng candle wall si Mr. 3. Tapos sumugod ang bida kaya sinalubong siya ng mga Hydra. Subalit umatake pa rin siya habang may gloves na tila epektibo kay Magellan. At ang mga cannon naman na may mga candle shield ay ginamit nila para pasabugin ang warden. Ngunit may nag-aabang pa palang mga bantay sa itaas na pinagbabaril ang mga naunang tumatakas pero dinaanan lang sila ng mga preso. Nakaligtas si Magellan sa mga pagsabog kaya muli silang tumira ng cannon ngunit kinain lang ng Hydra ang mga bala na ikinatakot nila. Nagsasaya na si Mr. 2, giit ni Mr. 1 na siguradong maraming Navy ship na nag-aabang sa labas kaya kung kukunin nila ang isa ay kailangan pa rin nilang makipaglaban sa iba pang Navy ship. Nakarating na sila Buggy sa gate ng entrance. Kaya iniisip ng mga preso na makakalaya na sila sa wakas. Sama-sama nilang tinulak ang mabigat na gate. Nang mabuksan ay nakita na nila sa wakas ang liwanag. At nanguna si Buggy sa pagtakas. Subalit wala silang nakitang Navy ship sa labas kaya wala din silang masasakyan. Nawala ng pag-asa ang mga preso sa natuklasan. Dahil hindi rin sila makakadaan sa tubig dahil napakaraming siking sa ilalim. Giit ni Jinbei na inutos ni Magellan na umalis doon ang mga Navy ship. Ngunit sa malayo ay makikitang nandoon ang mga barko ng Navy. Ngunit masyadong malayo kaya nalulungkot pa rin ang mga preso. Kaya sinabi ng fishman na siya na daw ang bahala. Kinuha ni Jinbei ang napakabigat na gate dahil balak niyang gamitin nila ito para makalapit sa mga Navy ship. Dinala niya ito sa tubig saka sumama sila Dust Bones at Crocodile.
Dahil nais magpasikat ni Buggy sa mga bata niya ay sasama din daw ito. Saka naman sila dinala ni Jimbei habang nasa ibabaw ng gate patungo sa mga Navy ship. Namangha ang mga bata ni Buggy sa katapangan nito pero ang nasa isip pala ng clown ay mas ligtas siya kung kasama niya ang mga warlord. Nagsimula ang pag-atake sa kanila ng napakaraming mga cannon subalit masyadong magaling lumangoy si Jimbei na isang fishman kaya hindi sila matamaan. Tapos bigla silang tumigil kaya takot na takot si Buggy subalit may plano pala ang fishman sa ilalim dahil naghahanda ito ng fishman Jujitsu na siyang itinira niya patungo sa gate na sinasakyan ng tatlo. Kaya bago pa sila tamaan ng mga cannonball ay pinakawalan na ni Jimbei ang atake na siyang nagpalipad sa sinasakyan. At nanatili sila sa ere hanggang sa tumama sa isang Navy ship kaya tagumpay na nakaakyat ang mga pirata. At agad naman na sumugod sila Crocodile at Dust Bones. Si Luffy naman ay umatake gamit pa rin ang gloves nitong wax patungo sa Warden na halata namang epektibo dahil natatamaan niya na ito. Ngunit nagpalabas na naman ng mga Hydra si Magellan. Samantala si Ivan na nalason ay balak mag-inject sa sarili. Pinaligiran naman ng mga marine sila Crocodile. Samantala plakda naman ng clown. Kahit na malalakas ang dalawa ay hindi pa rin susuko ang mga marine. Nang magkaroon ng whirlpool dahil pala sa teknik ng fishman. Saka itinira niya ito patungo sa Navy ship kaya talsik ang mga marine doon. Pero naisip niyang hindi dapat ito ginawa dahil gagamitin nila ang barko. Gumamit naman ng Gomo Gomo no Gatling ang ating bida patungo sa Venom Dragon kaya napupuksa niya ito. Hanggang sa makarating ang mga suntok niya sa Warden. Tapos nasuntok niya pa ito ng malakas sa tiyan kaya napaatras at natuwa ang Straw Hat dahil nakita niyang napaluhod si Magellan. Saka muli pang umatake ng mga cannon ang mga preso. Giit ng Warden na inutos niyang lumayo ang mga Navy ship kaya wala din silang gagamitin. Pero may tiwala si Luffy sa mga kasama dahil may fishman silang kakampi. Namula na parang adik ang mata ng Warden at naging kulay pula din ang laso nito sa katawan. Ngunit sumugod pa rin ang bida kaya nabahala si Mr. 3. Pagsipa ni Luffy ay kinain lang ito ng lason kaya napaatras siya at nakitang nalulusaw ito kaya agad na tinanggal ni Mr. 3 sa kanyang katawan ng mga wax. Dahil sa tindi ng lason ay natutunaw kagad ang lahat ng malagyan nito. Maging ang mga pader at sahig ay nag-iiba ang kulay dahil sa tindi ng lason ng Warden. Pagkatapos ay lumikha si Magellan ng isang halimaw na gawa sa napakatinding lason kaya nabahala sila Luffy at ang mga preso. Kaya wala na silang nagawa kundi ang tumakbo mula dito. Tinamaan nito ang isang preso na kagad na nasunog at nadamay pa nito ang isang kasama. At marami pa siyang nabiktima dahil sa tindi ng lason. Samantala sila Bon Clay ay naghihintay lang sa entrance ng Impel Down. Subalit nag-aalala na sila dahil natatagalan ang mga kasama. Sa Navy ship naman ay kinakalaban ni Crocodile ang mga marine gamit ang kakayahan ng buhangin. Si Dust Bones ay mabilis din na tinapos ang mga ito gamit ang blade na katawan. Saka gumawa ng sandstorm si Crocodile kaya lipad ang mga ito sa ere. Dahil sa nakikita ay nagpa siya ang ibang Navy ship na palubugin ang kinaroroonan nila. Subalit dumating ang teknik ni Jimbei at inatake sila nito kaya nabasa ang mga gunpowder nila. Patuloy na tumakbo sila Luffy hanggang sa makarating sa mga kasama sa entrance. Subalit sinusundan naman sila ng galit na Warden kaya corner na sila doon. Giit ni Mr. 2 na wala pa silang nakukuhang barko. Samantala si Ivan ay nakakalakad na kaya dinala niya si Inazuma. Pero dahil sa lason ay muli siyang natumba. Subalit gumamit siya ng Hellwink upang makarating siya sa itaas. Hanggang sa makita nilang nawasak ang sahig dahil dumating si Ivan. Pero wala na rin siyang lakas. Binato ng isang preso ang transponder snail kay Luffy. Samantala naubos na nila Crocodile ang mga marine sa isang barko. Natanggap ni Jimbei ang tawag ni Luffy saka inutos ng fishman na tumalon silang lahat sa tubig kaya natakot ang mga preso dahil maraming seeking sa ilalim. Nagdadalawang isip din si Mr. 3 dahil mga devil fruit user sila. Ngunit paparating na rin sa kanila si Magellan kaya iniisip nila kung susundin ang sinabi ni Jimbei. Naghanda sa pag-atake si Magellan kaya ginamit ng bida ang Gear 3 tapos gumawa si Mr. 3 ng napakalaking pader ng wax para pigilan ito. Si Luffy naman ay pinalaki ang kanyang paa, ngunit nahihirapan na ang Waxman. Kaya naman ubos lakas na umatake ang ating bida patungo sa candle wall na ginawa ni Mr. 3 para mapigilan ang Warden nang hindi ito nadadampian hanggang sa tumalsik ito at bumangga sa pader. Ngunit pagkatapos ay naging maliit ang kanyang katawan. Sa kabila nito ay muling bumangon ang halimaw na lason ng Warden. Kaya nagpatulong ang bida kay Ivan sa pamamagitan ng Hellwink nito. Bumalik na sa dati ang katawan ni Luffy. Ngunit sumusugod na naman ang Warden kaya kumapit ang lahat ng mga preso sa malaking ulo ni Ivan. Saka gumamit ng Hellwink ang Queer King para makatakas sila mula sa lason. Subalit pagdating sa ere ay nangangamba silang mahulog sa dagat. Nakita ng mga marine na napakaraming whale shark sa ilalim. At nahulog sila Ivan ngunit niligtas sila ng isang whale shark dahil inutusan pala ito ni Jimbei kaya di makapaniwala ang Warden sa nakita dahil sa napakaraming whale shark ang nagtungo doon dahil lang sa utos ng fishman. Inutos ni Jimbei sa mga whale shark na dalhin sila sa barko.
Kaya pumila ang mga ito at tumalon-talon para tumalbog sila hanggang sa makarating sa barko na sinasakyan ni Jinbei. Tuwang-tuwa ang mga preso dahil makakatakas na sila. Saka umalis na ang napakaraming whale shark pagkatapos silang tulungan. Nagsimula si Ivan na pagalingin si Inazuma. At giit ng mga preso na magbabagong buhay na sila dahil ayaw nilang bumalik sa Impel Down. Tapos si Buggy na naman ang kumuha ng credits. Samantala ipinag-utos ni Magellan na bigyan siya ng sariling barko para matugis ang mga ito. Ngunit may problema pa sila Luffy dahil nakasarado ang Gate of Justice saka nagpaulan pa ng napakaraming cannonballs ang mga Navy ship patungo sa kanila. Sinusubukan naman na tumakas ni Jinbei. Subalit na trap sila dahil sarado ang Gate of Justice. Nagpapanik si Buggy pero parang may pinaplano ang Fishman dahil hindi ito nababahala. Naisip ni Crocodile na gamitin din nila ang mga cannon ng barkong sinasakyan kaya inutusan ni Buggy ang mga tauhan. Subalit dumating na naman ang napakaraming cannonballs kaya pinrotektahan nila Crocodile at Luffy ang barko. Ngunit ayaw silang tigilan kaya napinsala ang sinasakyan nila. Kalaunan ay nagbukas ang napakalaking gate kaya nagtataka ang mga marine at natuwa naman ang mga pirata. Kaya naman naging posible ang pagtakas nila dahil pala nagpaiwan si Bon Clay na nagpanggap na warden na siyang nag-utos na buksan ang Gate of Justice at agad itong isara pagkalabas ng mga pirata. Nagtataka ang mga marine kung bakit ito ipinag-utos ni Magellan. Ang tunay na warden ay dumating sa control room kung saan nakita niya si Bon Clay na nagpapanggap na siya. Nag-alala si Luffy nang malaman ang ginawa ni Bon Clay. Samantala si Bon Clay ay isiniwalat na naisahan nila ang warden at mga marine. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Bon Clay na isara ang Gate of Justice. Pero nalilito ang mga bantay kung sino ba ang susundin nila. Hanggang sa aksidente itong mapindot ng bantay. Pagkatapos ay inatake ito ni Bon Clay para mawala ang control nila sa gate. Hindi matanggap ni Luffy na iniwan nila si Bon Clay para makatakas sila. Kaya nagalit si Jinbei dahil ito daw ang pinakamabisang strategy. Sa halip ay ibinigay na lang nito ang transponder snail sa ating bida. Galit na galit si Magellan sa ginawa ni Bon Clay. Nang tumawag si Luffy sa transponder snail na nagtatanong kung bakit na naman ito nagsakripisyo para sa kanila, tulad noong naging decoy ito para makatakas sila kay Hina the Black Cage sa Alabasta Kingdom. Di makapaniwala kahit ang mga bilanggo sa ginawang kabayanihan ni Mr. 2. Maging si Buggy ay napahingi ng tawad kay Bon Clay. Labis na nagpasalamat ang lahat sa pagsasakripisyo nito. At umiiyak na sinabi ni Mr. 2 na dapat ay mailigtas ni Luffy ang kuya niyang si Ace. Hanggang sa tuluyan na magsara ang Gate of Justice. Dahil sa nangyari ay tagumpay ng nakatakas ang mga ito mula sa Impel Down. Ngunit labis ang hinagpis na naramdaman ng lahat ng mga iniligtas ni Mr. 2. Sa Impel Down ay galit na inatake ni Magellan ang kanilang tagapagligtas. Samantala si Shiryu ay pinuntahan sila Blackbeard. Tapos iniligtas niya ang mga ito gamit ang antidote. Saka nagpasalamat si Blackbeard kay Shiryu dahil kasapi na pala ito ng grupo niya. Sa barko ng Navy ay nagkaroon ng kasiyahan ng mga nakatakas na preso. Giit ni Ivan na mas mabuting gumaling ng normal si Inazuma sa pamamagitan ng pagpapahinga kaysa madaliin ang paggaling nito pero mababawasan naman ang lifespan. Samantala nalulungkot pa rin ang ilan sa nangyari kay Mr. 2. Nang magpunta si Buggy at niyayaya silang magdiwang. Kaya naman sinuntok ito ni Luffy. Akala daw ni Crocodile ay mga sirena lang ang may kakayahang makipag-usap sa mga isda. Nagulat si Luffy na isa palang warlord si Jinbei. Si Buggy naman ay ayaw palang sumama sa Marineford. Giit ni Crocodile na dahil dumaan sila sa Gate of Justice ay tanging Enies Lobby at Marineford lang ang destinasyon nila. Ngunit hindi pala ito alam ng mga preso. Sinabi ni Jinbei na hindi sila makakaalis sa ruta dahil sa lakas ng agos. Kaya mas lalong natakot ang mga ito sa kanilang destinasyon dahil doon magaganap ang digmaan ng world government laban sa Whitebeard Pirates. May narinig silang tawag sa telepono, ngunit nagdadalawang isip sila kung sasagutin ba nila ito. Giit ni Buggy na wag itong sagutin pero kinuha ito ng bida at nagpakilala. Sinabi ng kausap na marina ang pangunahing sospek sa pagtakas ay sina Luffy at Buggy. Kaya nagtaka at natakot ang clown kung bakit siya. At ang dahilan ay nalaman pala na dating tauhan ni Gold Roger si Buggy kung saan dati nitong kasamahan si Shanks. Tapos napagbintangan pa siyang balak din iligtas si Ace. Saka nagbabala itong hindi nila bubuksan ang Gate of Justice para hindi sila makapasok sa Marineford. Ngunit matapang pang sinabi ng ating bida na paparating na sila kaya ihanda nila ang mga pototoy. Natuwa ang mga fans ni Buggy nang malaman ang katotohanan. Pero kinakabahan pa si Buggy dahil sa natuklasan sa kanya. Ngunit ang malalakas na pirata ay tinuturing siyang isang joke dahil napakahina niya kahit na may background siyang malupit. Nalaman din ni Buggy na nakilala ni Luffy si Rayleigh na vice captain niya. Dahil dito ay ipinagmamalaki si Buggy ng mga bata niya. Pero pinipigilan silang ipagkalat ito dahil ayaw niyang mapahamak. Subalit patuloy na nag-cheer ang mga preso kahit na sinasabi ni Buggy na isa lang siyang apprentice sa barko ng Pirate King. Nang maisip ni Buggy na bakit hindi niya nalang sakyan ang pag-o-overestimate sa kanya ng Navy. Dahil meron pa siyang mga nakuhang bagong crew na handang isugal ang buhay para sa kanya. Nais ng mga ito na kunin ang barko upang si Buggy na ang maging pinuno.
Tapos patuloy silang nag-cheer sa kanilang huwad na Captain Buggy. Sinabi ng clown na hindi nila kailangang kunin ang barko dahil patungo na ito sa Marineford at balak niyang patayin si Whitebeard para makuha ang titulo nitong Emperor. Dahil dito ay nabaliw ang bago niyang crew sa kasinungalingan ng clown. Samantala nakarating na sa Marineford ang Navy ship na may dala kay Ace. Ang mga tao naman ay nagsisilikas na dahil alam nilang may magaganap na matinding digmaan. At tuluyan nang nakita ni Ace kung saan magaganap ang kanyang execution sa pamumuno ni Sengoku.